Hello, welcome back ulit dito sa aking channel, ArcTech TV. Sa video na to, itutuloy ko lang yung pag-explore sa mga command ng AutoCAD. So ngayon nandito tayo sa last time na sinimulan ko yung dun sa draw, home, then draw. Then ngayon, tutuloy ko lang dito sa modify. So mga command dito sa under modify ay move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array, erase, explode, offset. So sinulat ko lang dito pero yung mga icon nandyan. So simulan natin sa move. Ano ba yung move? So pag i-click nyo yung move is literally kung kailangan yung iusod ang isang text or isang object, just use the move command. So ganun lang, simple and simple. Next is copy. So ganun din, is literal yan na pag copy ng isang object or text. So if you want to copy, just click copy, then select object, then copy. Meron para siyang option na maramihan, or kasi ito ngayon pag kinopya natin to, isa lang, wala nang sunod. Pero meron siyang option na let's say copy, then meron dito nakalagay na multiple. So tatype nyo lang M, enter, and copy. Multiple siya, sunod-sunod siya, pwedeng kahit gano'ng karaming i-copy. So yan ang copy. So next is stretch. So stretch ay ganoon din, literal lang na pag-stretch or paghatak ng paghila ng isang, let's say line, let's say this wall, i-stretch lang natin. So tayo click lang stretch, then select object, then pwede nyo nung i-stretch. So pag ganyan, F8 lang para matuwid ang pagka-stretch. So yan ang stretch. So next is rotate. So ganun din, literal lang yan na iikot ang isang object. Let's say itong elidoro na to, isang water closet. Let's say move natin dito muna. Yan, gusto nyong dito lang kalagay sa vertical, so rotate lang. So click lang yung rotate, then select object, then reference, then up to kung 90, yun, rotate. So yan ang rotate, literal na rotate. Next is mirror. Ganun din. Let's say again, this one, gusto natin ibalik sa kabila. Ano lang, click lang nyo yung command na mirror, then select object, then select the reference line ng pag-mirror, then enter. Yan. May option pala siya na pwede mong i-delete or copy. So mirror,
select object, then specify point mirror line, let's say dito, enter. May option siya dito na erase source object. Pwede mong erase yung source or no. So if you say yes, mawawala yung mirror. So kapag nag-ano kayo ng command, nag-execute ng command, check nyo lang yung sinasabi dito sa command prompt. So ando lang natin, ando. So next is scale. So ganun din kung pwede nyo i-scale ang isang text or isang object. Let's say itong dalawa na to. Just click scale and select object. Then kung gano'n, let's say times 2. Lalaki. Ulitin natin, scale, select object, then point, then reference, then pwede nyo rin ayan, tansyahan or let's say 0.75. Pwedeng number, pwedeng tansyahan, or actually meron pa isang option ay reference. Let's say this one ay gusto mo hanggang dito. So scale, select object, and base point, then type R for reference. First point na reference, second point na reference, and third point is doon kung saan yung line na may scale na palaki or paliit. So next is trim. So trim means, let's say you have, let's say, ayan, sample tayo dito. Let's say yan, gusto nyo putulin yan. So ang command ay trim. Click trim and select object and click. So naputol na yung line. Pwede naman pareho, balik tayo din sa trim. Pwede naman isalik pareho ito ng cutting line, then click pareho nyo may trim. May tip pala dito, itong edge mode. So halimbawa may line tayo dito, gusto natin putulin ito pero ito hindi nag-intersect yan. So let's try trim. Ito yung cutting edge. Then see, hindi siya ma-trim. Pero pag i-type nyo lang edge mode, iset nyo sa 1. Kapag nakaset siya sa 1, kahit hindi nag-intersect, ay pwedeng matrim.
So, trim ating edge. Kahit malayo siya, pwede matrim yung line. So, yan ang isang tip, yung edge mode. Pag, let's say, hindi nyo ma-trim, so yan ang solution, edge mode. Set nyo sa 1. So, next is fillet. So, fillet is just joining 2 lines like this. Oops, hindi ma-fillet. Fillet radius 0. So, kaya hindi ma-fillet kanina ay dahil yung radius niya ay mas malaki. So, balik tayo ulit. Kasi may option siya. So, click fillet. Then, meron siyang mga option na radius. So, press nyo yung R for radius. Pwede nyo palitan ng, let's say, 25. So, meron siyang corner arc. Nakikreate siya ng arc sa corner. So, fillet, radius 0. Pag 0, so wala siyang arc. So, yung ibang mga option, medyo paglaruan nyo na lang meron pa kasi sa ibang mga option. Fillet, mga polyline. So, sa mga polyline niya, nagiging siya. Pag gusto nyong may mga arc yung corner, so, fillet, radius, let's say 100. Tapos, ulit tayo, fillet. Tapos, polyline, type P. Oops, di ba pala naka-enter? Enter muna. Sabay-sabay siyang yung lahat ng corner niya, sabay-sabay nagkakaroon ng arc. So, one time pagka kinlik nyo yung polyline. So, next is array. So, ang array, let's say, drawing tayo ng circle. Then, click array. Select object. Enter. See? Dumadami na kagad siya. Itong AutoCAD na to ay release 2026. So, sa mga previous version, hindi ganito. Ngayon ko lang nakita ito. Pwede pala siyang parang nagiging dynamic siya. May option dito na pwede mong i-adjust dito. See? Naging dynamic siya. Magandang magandang feature sa AutoCAD 2026. So, yung ibang option pa, medyo paglaro-laruan nyo na lang.
So next is erase. So erase is the same as delete. Just erase. So same thing as just pressing delete. Nothing special. Next is explode. So yung command na explode, ginagamit yan para ma-explode ang isang block. So like this one is makikita nyo sa properties na ito ay block. So ang name nito ay div table. So just click explode para pasabugin. See, nagkahiwa-hiwalay siya. Sumabog. So let's say this one. So ito ay isang entity. Ang pangalan ito ay WC. So I click lang yung explode. Click explode. May tip pala ako dito ulit. May time na may setting itong block na pwede siyang hindi explode. So let's set this one is name is D1 WCO2. So go to block, see, WCO2. Bali ang block na ito ay nakaset as allow exploding. So pag ito ay naka-untick, ibig sabihin hindi may explode ang isang block. So try natin explode itong block na to. Hindi siya may explode. So kung sakali mangyayari sa inyo ito, may gusto kayong i-explode tapos hindi siya may explode, check nyo lang yung pangalan ng block dito sa properties, then punta kayo sa type nyo lang yung block, then hanapin nyo yung pangalan dito, pangalan nyo WCO2, then i-click dyan lang ito, allow exploding, then redefine, then punta kayo sa explode, may explode na siya, sabog na. Okay, so next is offset. So offset ay para siyang pag-copy, pero pwede nyo iset ng eksakto ang sukat. Let's say magagawa kayo dito ng isang here, gusto nyo magawa ng kwarto dito, i-offset nyo lang. So sample is offset. So nakalagay dito sa command prompt kung gaano ka layo. Let's say 2 meters, 2000, enter, click lang yan, then yung thickness ng wall, so offset ulit, then yung thickness 100, enter, yan ang function ng offset. Then ito offset ulit 100,
Oops. Set 100. Enter. Then, yan. Pwede nyo nang gamitin dito yung fillet. Pag nakita nyo may ganyan, set nyo lang sa 0. Fillet. Radius. Set to 0. Enter. Then, fillet nyo na. Fillet ito. Yun. So, ayan. Natapos na natin ulit itong under ng home and modify. Yung ibang mga nandito sa ilalim i-discuss ko later. Kasi medyo komplikado yung iba nun. So hanggang dito na lang muna ang ating pag-explore sa AutoCAD para sa mga beginner. So thank you and hanggang sa next video.